Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, ang sakit naman tong binitawang salita, mga kabida. Ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon laban ho dito kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, mantakin nyo, tinawag po na magnanakaw, mga kabida, ni Attorney Guanzon, ito kong si PBBM, dahil dito ko sa lumabas na desisyon ng Korte Suprema, mga kabida, kung saan po ay ipinababalik po, mga kabida, ng SC yung 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na kinuha po, mga kabida, at inilipat po sa National Treasury, mga kabida. Ang sabi po dito sa balita mula sa ang balita ngayon, BBM magnanakaw malversation yan. Ayan. Matapos ang unanimous decision ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth at tuluyang ipagbawal ang paglilipat ng natitirang pondo nito, matapang na naglabas ng reaksyon si former COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang mariing pahayag, direkta niyang tinukoy ang Pangulo na magnanakaw sa pondong nakalaan para sa mahihirap na Pilipinong umaasa sa benepisyo ng PhilHealth. Ito yung sinabi po ni Guanzon, mga kabida. Matabil talaga yung dila po, ni Guanzon, mga kabida. BBM, magnanakaw, isuli mo ang 89.8 billion pesos namin sa PhilHealth. Wala kang awa, pati PhilHealth na inaasahan ng mga may hirap, ninakaw mo pa. Malversation yan. Ayan. Ang pahayag ni Attorney Guanzon ay kasunod ng ruling ng Korte Suprema na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth ay may grave abuse of discretion at ang 60 billion pesos ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng 2026 national budget habang permanenteng ipinagbabawal ang paglilipat ng natirang 29.9 billion pesos, mga kabida. Para kay Attorney Guanzon, ang iso ay hindi lamang usaping legal kundi usapin ng awa, pananagutan at katanungang panlipunan, lalo na para sa mga may hirap na Pilipinong umaasa sa tulong medikal ng PhilHealth. Muli ring umigting ang panawagan ng ilang sektor na managot ang mga opisyal na sangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan kasunod ng makasaysayang desisyon ng Korte Suprema. Ayan. So yan po, ang sakit naman po yung sinabi po, ni Attorney Guanzon, mga kabida, doon ho kay Pangulong Marcos, tinawag po na magnanakaw. Okay? At malversation daw yon, mga kabida. Kaso lang, hindi ho pwedeng sampahan po ng kaso ito kung si PBBM, Kasi sitting president at meron pong immunity po from suit, mga kabida. Pero ang posibilidad po na pwede hong sampahan po ng kaso, mga kabida, ito hong si Executive Secretary Ralph Recto, Kasi during that time, Secretary po ng Department of Finance, mga kabida. At ginamit po na batayan doon ho sa paglipat, itong DOF Memorandum Circular, number 003-2024, mga kabida, na ang sabi po ng Korte Suprema, hindi ho pwedeng i-override ng simpleng Memorandum Circular lang po, mga kabida. Ito hong Section 11 po ng Universal Healthcare Act, mga kabida, at Syntax Law na nagbibigay ho ng subsidy doon ho sa PhilHealth. Taon-taon po, mga kabida. Okay? Yun yung masaklap dito kasi wala hong pananagutan po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos because he is the sitting president. Okay? At meron po siyang immunity from suit, mga kabida. Pwede siguro after na bumaba sa pwesto, ito kung si Pangulong Marcos, mga kabida. Pero as of now, ang pwede lang pong gawin dito, kung meron man pong magsampa po ng kaso po, mga kabida, ang pwede mong sasampahan po ng kaso,
ito hong si Ralph Recto. Kaya nga, meron po akong nabasa po, mga kabida. Mismo, ito hong si political strategist na si Maluti Kia. Hinamon, ito hong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, mga kabida, nasampahan po ng kasong plunder at malversation. Ito hong si Recto, kasi malinaw ho sa desisyon po ng Korte Suprema, mga kabida, na meron pong violation doon ho sa Section 11 ng Universal Healthcare Law, mga kabida. And since meron pong violation, yung ginawa po ng gobyerno sa pamamagitan ho ni dating DOF Secretary Ralph Recto, technical malversation yun, mga kabida. Okay? At plunder, pwede hong plunder kasi sumobra doon ho sa 50 million 60 billion pesos yung involved money ho dito, mga kabida. Okay, na nailipat mula sa reserve funds po ng PhilHealth papuntang National Treasury, mga kabida. Although, sinabi na po ng Pangulo last September na ibalik doon niya itong pondo na yon. Pero ang question kasi dito, kailan? Okay? Kahit na po ibalik yung pondo, mga kabida, pero the act itself, yung paglipat, okay, na ipinagbabawal po, okay, mga kabida, ng Korte Suprema, ginawa na po. Kahit sasabihin po nila, mga kabida, na ibalik man namin yan. Okay? Okay? Granting na naibalik po. Pero the act itself, okay, meron na pong nangyari. Alright? Damage has been done, mga kabida. Kumbaga, kasi hindi ho pwedeng ilipat yung pera Kung ordinaryong tao po ang lumabag ho sa batas, mga kabida, anong gagawin? Okay? Pinapatawan po ng penalty. Kung hindi ho imprisonment, mga kabida, fine. Di ba? Sa mga ordinaryong tao, ordinaryong mga Pilipino. Pero kung gobyerno po yung may sala, gobyerno po yung gumawa po ng pagkakamali po, mga kabida, violation dun ho sa mga batas, okay lang po. Reprimand lang po, mga kabida. Hindi po pwede yon. Okay? Meron po tayong batas na sinusunod. At wala kong sinabi po ang batas, mga kabida, kapag ang gumawa po ng mali ang gobyerno, okay lang. Hindi ho pwedeng parusahan, mga kabida. Okay? Ang pagkakaalam ko lang po, kahit na po gobyernong gumawa, yung mga taong sangkot po, sa paggawa po ng krimen, kasi maituturing krimen po ito, mga kabida. Kasi, mantakin nyo violation doon ho sa Section 11 po ng Universal Healthcare Act, di ba? Dapat, may kakibat na parusa, mga kabida. Kung ano man po yung sinabi po ng batas na kakibat na parusa, doon ho sa lumabag po sa batas, dapat ipataw po yun doon, mga kabida. Alright? Pero aantayin po natin kung sino man po yung magsasampa po ng kaso laban ho kay Ralph Recto ho dito. Pwede hong pribadong individual, pwede hong magsampa po ng kaso, kasi unang-una po, pondo po ng taong bayan din Okay? Pondo po ng mga Pilipino, mga kabida, na miyembro po ng PhilHealth. Alright? Pwede ho silang magsampa po ng kaso against Secretary Ralph Recto. Okay? Puwere lang po kay Pangulong Marcos, mga kabida. So ito, sana magsilbing aral ito, mga kabida. Okay? At saka malinaw naman po yung decision po ng Korte Suprema, yung clause doon, na bawal ho. Okay, ipinagbabawal ang paglipat ho ng pondo from PhilHealth. Ano man pong uri ng paglilipat po, mga kabida, Kasi nakasaad po sa batas na ang pondo ay mananatili ho sa PhilHealth kahit na sinasabi ho nilang idle. Sabi po ng Korte Suprema, hindi po idle yon. Hindi ginagamit talaga yon, mga kabida. Okay? Para ho sa benepisyo po ng mga miyembro po ng PhilHealth. Para po sa inyong opinion at pananaw ho, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.